Ang asawa kong si Gotchen, palaging may malinaw na hangganan sa ibang babae. Hindi niya pinapalapit kahit sinong babae maliban sa akin. Kahit kalahating milimetro. Suwan, magsisimula na ang auction. Sumakay ka na. Dahil lang ang bagong sekretarya niyang si Xiao ay kamukha na namatay ng unang pag-ibig, pinasakay niya ito. Sa kanyang tabi sa harapan. Kiao, anong nangyari sa'yo? Kiao. Kumusta, Ed? May nagsabi na ba sa'yo? Ang tabi ng may asawang lalaki sa sasakyan. Tanging ang kanyang asawa lang ang pwedeng umupo. Si Boss Gu ang nagpaupo sa akin dito. Gotchen, para sa ating date na ito. Ayos na ayos pa ang ayos ko. Akala ko, ibinaupo mo ang bagong sekretarya sa lugar na para sa akin. Ed, ako si Xiao Xiao. Ako ang bagong sekretarya ni Boss Gu. Nakita ko ang schedule ni Boss Gu. Pupunta kayo mamayang gabi sa isang Pribadong auction. Gusto ko lang sumama kay Boss Gu para makakita ng ibang mundo. Parang wala lang ako. Si Xiao na ito, isa lang siyang kamukha. Nang kapalit para kay Gotchen. Hindi naman makakaapekto sa relasyon nating dalawa. Alam ng publiko na may malinaw siyang hangganan sa ibang kasarian. Hindi niya basta-basta papayagang istorbohin ng iba ang aming pagsasama. Tingnan mo ang itsura niyang, huwag kang lalapit. Magiging babaeng binata ka na niyan. Kahit na nakakilala lang tayo dahil sa arranged marriage. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting pumasok sa puso ng isa't isa. Mahal ko si Gotchen. At mahal niya rin ako. Suwan, mula ngayon, tunay na mag-asawa na tayo. Sa paningin ko, ikaw ang pinakamaganda palagi. Hindi ko papayagan na may humipo sa aking hangganan. Malinaw na hinipo si Xiao na ito. Ang aking hangganan. Ang yabang ng itsura niya. Nakakainis talaga. Baba ka. Pasensya na, Ed. Kahit ang upuan ko ay may nangahas galawin. Kung masama ang pakiramdam mo, huwag na tayong pumunta. Si Xiao, di ba? Wala na akong gana pumunta. Mag-taxi ka na lang pauwi. Uwi na kami ni Boss Gu. Galit ka pa rin? Siya. Baguhan lang na intern sa kumpanya namin. Bakit mo pa pinapansin ang mga ganyan? Unang beses. Ano? Unang beses mong pinasakay ang ibang babae sa harap ng kotse mo. Iyon pala ang inaalala mo. Alam ng pamilya mo ang ugali mo. Malinis ka, marunong kang magbigay ng hangganan sa ibang kasarian. Bakit mo nagawa ang ganoong kalabisan ngayon? Unang beses kitang nakitang nagsiselos ng ganito. Huwag kang mag-alala. Kami niya magiging relasyon lang sa trabaho. Tignan mo ang kanyang mukha, parang totoo ang sinasabi. Maniniwala na lang ako sa kanya ngayon. Ginunggo. Ito ang ipinagawa ninyo para sa misis. Kwintas na brilyante na nagkakahalaga ng 2 milyon. Tingnan ninyo. Wow, ang ganda ng kwintas na ito. Pwede ko bang hawakan? Si Xiao. Oh. Pasensya na Ginunggo. Kahapon kasi. Huwag kang humingi ng tawad kahapon, asawa ko. Ang unang nagpahiya sa'yo. Ito ang kwintas para sa'yo, huwag kang malungkot. Hindi ba't masama ito? Kung malaman ng misis, iyak na.
Huwag mo siyang pansinin. Tanggapin mo na. Halika, tutulungan kitang isuot. Mrs., ang kwintas na dapat sa inyo ibinigay, galing sa auction na nagkakahalaga. Ng 2 milyon, ibinigay ni Ginoong Gu kay Chat Xiao. Salamat, Ginoong Gu. Mrs., ang kwintas na dapat sa inyo ibinigay, galing sa auction na nagkakahalaga. Ng 2 milyon, ibinigay ni Ginoong Gu kay Chat Xiao. Sabi ng Pangulo, Dapat alagaan ang mga babae, maging matatag kahit may dinaranas na hirap. Opo, aking Pangulo. Gochen, akala ko sa unang pagkikita. Sapat na ang pagpapahirap kay Xiaxiao. Akala ko hindi mo nalalabagin ang aking hangganan. Mrs., may kailangan ba akong gawin? Hindi na, ako na ang bahala. Ngayon, kahit isang peking bulaklak, ako pa mismo ang kikilos. Tulungan mo akong bigyan ang bawat babaeng empleyado sa kumpanya ni Gu. Maliban kay Xiaxiao, ng isang kwintas na brilyante na nagkakahalaga ng 200,000. Mula sa Bao Jinj. Huwag kayong mag-alala, Genji. Gu, kahit kailangan pang maghanap ng paninda. Bibigyan namin kayo ng sapat na stock ngayon din. Gusto kong malaman kung para sa kapalit na ito. Gaano pa karaming bagay ang magagawa mo na hindi ko inaasahan? Halika na, mga babae. Sabi ng madam, bawat babae ay karapat-dapat sa mas maganda. May handog ang madam para sa bawat isa. Ipamahagi na ito. Wow, talagang madam, ang laki ng kaloob. Kwintas ng Bulgari. Naipamahagi na ang mga regalo, gaya ng utos na madam. Ngayong may regalo na ang lahat. Mag-post kayo sa social media para pasalamatan ang ating Madam, ganito. Ganito ang gawin. Sabihin nyo, sabi ng madam, bawat babae ay karapat-dapat sa mas maganda. Opo, aking mahal na madam. Ang galing maglaro ng madam. Hoy, Xiaxiao. Bakit wala kang natanggap na regalo? Ang kanyang regalo, boss. Naibigay na po ni boss para sa madam. Yung kwintas sa lig niya, 2 milyon ang halaga. Gusto kaya niyang magpaka-prinsesa. Nakakatawa, tingnan mo kung sino siya. kitang-kita, gusto niyang umakyat sa lipunan. Sige po, Boss Zhang, wala na pong iba, bababa na ako. Boss Gu. Ibalik mo na lang ang kwintas. Kunin mo na lang kung ibinigay sa'yo. Anong nangyari? Paumanhin, Boss Gu. Ito ang unang beses na nakatanggap ako ng ganito kamahal na regalo. Gusto ko lang sana mag-post para maalala. Hindi ko alam kung bakit. Nakita ito ng madam. Ngayon, hindi na nagsasabi, diretso na lang dinadala sa bahay. Suwan, hindi ba napag-usapan na natin ito kahapon? Huwag mo na siyang pahirapan. Kung pahihirapan mo pa siya, kung hindi. Kung hindi, ano? Si Xiaxiao ay sekretarya ko lang. Kahapon, pinahiya mo siya. Ngayon nakita ko siya. Para humingi ng paumanhin. Binigyan ko lang siya ng regalo, iyon lang. Paumanhin, Ed. Ito ang unang beses na nakatanggap ako ng ganito kamahal na regalo. Masyado akong natuwa kaya nagpost ako. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Tatanggalin ko na ang post ko. Kung may nagawa akong mali, sabihin nyo lang po. Xiaxiao. Hindi ako ang iyong guro.
Ni ang iyong pinuno. Walang dahilan para turuan ka kung paano mabuhay o kumilos. Pero, ako ang asawa ng pinuno mo. Kaya kung may mga has na makipagkalituhan sa asawa ko, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Nandito si Xiao para humingi ng tawad sa'yo. Kailan ka ba matatapos? Ito ang unang beses na nagkagulo dahil sa third party. Malinaw sa ating lahat, ang alyansang ito ay dapat manatiling malinis. Walang iskandalo. CJ, ito na ang huli. Sino man yan? Hindi mo kailangang ganyanin ang isang batang babae. Dapat sinabi mo muna sa akin. Alam mong gusto ko yung kwintas na yon pero ibinigay mo sa ibang babae. Hindi ba ako dapat magalit? Umiyak siya ng buong gabi dahil sa maling akala mo. Nang makita ko siya kaninang umaga, namamaga ang mga mata niya. Kaya, binigay ko na lang sa kanya ang kwintas. 2 milyon para sa atin, maliit lang yan. Pero dapat tingnan kung karapat-dapat ang pinagbibigyan. Guchen, ang mahal ko sa'yo ay ang pagiging dalisay mo sa pag-ibig. Ang dating ikaw. Ayaw kahit ng malabong relasyon dahil ang hinahanap mo ay isang malinis na kasal. Ngayon, pareho ang hinihingi ko sa'yo. Ang kasal mo, dapat lang sa landas na ito ang tahaking. Naiintindihan ko. Matalino si Guchen, hanggang dito na lang ang sasabihin. Hindi na dapat bigyan pa si Xiao ng pag-asa. Ito ang unang beses. At ang huli na rin. Sinisiguro ko walang susunod. Tumigil ka. Ikaw na isang intern, magrurota sa opisina ng presidente. Hindi tama yan. Huwag ka nang pumunta roon. Pero ako ang assistant ni Jigu. Kung wala ako rito, saan pa ako pupunta? Ang intern dapat magsimula sa mga pangunahing gawain. Mula ngayon, dito ka na lang sa labas magtrabaho. Ikaw yung bagong intern. Ako na ang maglilinis sa opisina ng boss. Dito ka na magtrabaho, magaling ka. Jigu, Sino ang nag-utos? Assistant Manager Song. Paano siya nangahas? Sige, tumayo ka muna. Siguro dahil nagali ulit si Mrs. sa akin. Bumalik ka. Bakit mo pinipilit si Xiao? Hindi ako maatras dahil takot ako sa'yo. Ang pananakit at paghamak mo sa kanya. Iyon ang hangganan ko. Huwag mo akong pilitin. Akala mo ako ang nambubuli kay Xiao sa trabaho. Suan, kung makikita kita ulit, na ginagamit mo ito para manakit. Hindi ako mananahimik. Unang beses pagkatapos ng kasal. Si Gochen, dahil sa isang bagay na hindi ko ginawa, sumigaw siya sa akin para sa isang babaeng wala namang kinalaman. Parang sinampal ako sa harap ng lahat. Ang mga basag na salamin hindi tumatama sa laman. Pero patuloy na dumudugo ang puso. Magaling, ipagpatuloy mo. May ipapahayag ako. Simula ngayon, si Xiao ang magiging personal kong assistant. Makakapasok siya sa kahit anong lugar sa kumpanya. Assistant Manager Song.
Tinanggal ka na. Si Chiak Xiao ang papalit sa'yo. Assistant Manager Song, 7 taon na siyang assistant ng presidente. Wala siyang ginawang mali. Bakit siya basta-basta natanggal? Kaya tingnan niyong mabuti. Inabuso ni Assistant Manager Song ang kanyang kapangyarihan. Tama, inabuso ko ang aking kapangyarihan. Pinahirapan ko si Chiak Xiao. Makitid ang isip, hindi makapagdesisyon ng maayos at mayon. Nagbubuli pa sa opisina. Anong karapatan mo para maging assistant? Ha? Lumabas ka. Magtrabaho kayo. Mula ngayon, walang mang-aapi sa'yo. Pero kung malaman ni Mrs. na tinanggal ko si Assistant Manager Song dahil sa kin, magagalit siya ng todo. Ano? Nag-aalala ka na magkakaproblema ka pa sa asawa ko? Kung nandito ka, hindi ako matakot. Pero kung wala ka, Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. pero ang dami mo namang ginagawa. Hindi rin kayang protektahan ako ng 24 oras. Uwi na ako para mag-empeg. Mula ngayon, palagi akong nasa tabi mo. Yemem. Gotchen, sinabi ko na. Iyon na ang huli. Suan, mula ngayon, magkahiwalay na tayo. Bumalik ako para mag-empeg. Miss, bakit kayo nagkahiwalay ng presidente? Ito ang unang beses na si Gotchen. Nag-away sa akin dahil sa ibang babae. Mabuti. Sige, tingnan natin kung sino ang mas matigas. Ayon sa utos niya, mag-empek. Opo. Miss, baka, pwede tayong mag-add sa WeChat. Kung may kailangan, pwede kang makipag-ugnayan sa akin. Wala tayong pag-uusapan. Kayo, lumayo kayo. Nang sobrang layo. Kung malaman kong sinasaktan mo si Xiak Xiao, maghihiwalay tayo. Miss, baka pwedeng humingi ka ng tawad kay Ginoo. Bigyan mo siya ng paraan. Sa araw-araw, hindi naman kayo nag-aaway. Hindi naman kailangang umabot sa ganito. Katawa-tawa. Bakit ako ang magsusorry? Nakikita ko na ang katapusan ng pag-aasawang ito. Mula noon, hindi na bumalik si Gotchen. Pero madalas mag-update si Xiak Xiao sa kanyang social media. Unang beses magsuot ng channel na custom-made. Kasama si President Gu sa charity event. Kasama si President Gu sa Summit Forum. Ang ganda ng tanawin sa hotel sa isla. Kasama si President Gu sa pagkuha ng litrato kasama ang scene ng Clear Spring Capital. Kapag nakilala mo ang tamang tao, marami kang unang beses sa buhay. Dati, ako ang nasa tabi ni Gotchen. Ngayon, siya na ang pumalit. Si Xiak Xiao mukhang unang pag-ibig niya. Ang pag-aasawang ito ay wala ng saysay na ipagpatuloy. Halo. Binibini, anong utos? Tulungan mo akong hatiin ang ari-arian sa group. Gusto kong makipaghiwalay kay Gotchen. Binibini, dahil sa arranged marriage, may shared holdings ang dalawang grupo. Pati ang family farm na pinamamahalaan ninyo, mga ari-arian, stocks, barko, at iba pang investments, hindi mabilang. May mga ari-arian din sa ibang bansa. Medyo matagal ang pag-aayos ng mga ito. Medyo matagal. Okay lang. Maghihintay ako. Birthday ngayon ni Mama, sabay tayong umuwi para kumain. CJ, Pagkalipas ng 10 minuto, bumaba ka, susunduin ka namin. itapon mo lahat ng mga ito. Ma'am, ito. Huwag mo bang pag-usapan muna kay boss ko? Gawin mo ang sinasabi ko pagkatapos pwede ka nang umalis. Ito ang sahod mo. Salamat. Oh, nga pala. Patitong ito. Itapon mo rin. Opo.
Sakay na. At inilaan namin ang passenger seat para sa'yo. At galing lang kami sa Los Angeles, sinabi ni Old Madam Gu. Kaya bumili ako ng ilang regalo, sabay tayong bumisita kay Old Madam. Mga mahal na kamag-anak at kaibigan, maraming salamat sa pagdalo sa birthday celebration ng aking asawa. Ang pamilya Gu, kung may pagkukulang sa pagtanggap, patawad po. Tagay. Chen 11, dumating na rin kayo. Papa, Mama. Naku, Chen. Sino po ang dalagang ito? Si Xiao ang pangalan niya. Mukha siyang katulad ng unang niligawan ng anak ninyo. Dahil sa kanya, hiwalay at hindi nag-uusap kami ni Gochen. Hindi lang siya ipinagtanggol ni Gochen sa kumpanya. Dinala pa niya ito sa mga kainan. Parang sinampal ako nito sa mukha. Si Chen, hindi naman siya ganoon sa labas. Ano ba ito? Sa itsura pa lang ni Xiao. Hindi maganda ang ugali, siguradong si Chen. Naakit lang niya. Kasi, ilang lalaki ang hindi naaakit? Gochen, ano ba talaga ang nangyari? Ikaw, ipaliwanag mo ng maayos. Ang aming problema. Bakit kailangan pang ilong sa harap ni Papa at Mama? Ano ba talaga ang gusto mo? 11, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ni Mama na magsusuri sa'yo si Chen. Talagang hindi kita pababayaan na magdusa. Mama! Pasensya na. Gochen. Maghiwalay na tayo. Anong nangyayari? Bakit umabot sa ganito? Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko, maghiwalay na tayo. Hindi mo ba naiintindihan? 11, ang paghihiwalay ay hindi biro. Tama. Ano ang gusto mong sabihin kay Mama? Ako na ang bahala. Kaya pala gusto mong makipaghiwalay dahil kay Xiao. Gochen, sinabi ko na sa'yo. Iyon ang una. At huli na rin yon. Kung ganoon ka ka-concerned sa iyong munting sekretarya, pagbigyan ko na kayo. Suwan. Maraming beses na kitang sinabihan, hindi ako nangangaliwa. Pero ano pa ba ang kailangan kong gawin para maniwala ka? Alam ko rin na wala ka pang nagawang masama sa akin. Kung gayon, bakit kailangan mong makipaghiwalay? Dahil sa tingin ko, marumi ka. Binilhan mo ng 2 milyong piso na kwintas ang iyong sekretarya. Isinama mo siya sa mga party bilang kapalit ko. Kahit sa birthday ni Mama, kasama mo siya. Relasyon ng boss at empleyado lang. Kailangan bang lagi siyang kasama? Gochen, hindi ako tanga. Ang ginagawa mo, hindi ba paalala lang yan sa akin? Na dapat na umalis? Hindi ko akalain. Itong si Chen. Maganda ang itsura, pero ang sama pala ng ginagawa. Ay nako. Parang nawala na lang sa hangin ang pagpapalaki sa kanya. Kung ako naman ang laging kasama ng isang lalaki, at ipinakilala ko siya sa mga magulang ko, tapos sasabihin ko sa'yo, wala kaming relasyon. Ano ang iisipin mo? Pinagawa ko na ang kasunduan sa abogado. Kung wala kang problema, pirmahan mo na lang. Tumabi ka. Magpapa-check up pa ako. Wala akong oras para magsayang ng oras dito. Ano ang sinabi mo? Prenatal check-up. Buntis ako. Buntis. Totoo ba yan? Totoo ba yan? 11, ang laking balita naman yan. Kailan nangyari yan? Kahapon ko lang nalaman. Eksaktong 3 buwan na. Ang ganda, bantis si 11. Magiging lolo't lola na tayo. Tama. 11, ikaw ang hero ng pamilya Gu. Kung may mang-api sa'yo, ako ang bahala, nak.
Et, mali ka naman. Kasama ko si Boss Gu sa business trip nitong 2 buwan. Tama yan. Nagpatingin ako sa kilalang Obgin. 3 buwan lang talaga. Nga pala, wala si Gochen sa bahay nitong mga nakaraang araw. Kaya ang batang ito, hindi sa kanya. Suwan, Gochen, batiin mo ako. Magiging nanay na ako. Suwan, wag kang magbibiro ng ganyan. Sa kasamaang palad, hindi ako nagbibiro. At totoo, hindi sa'yo ang bata. Habang nasa honeymoon ka, kasama si Xiaoxiao. Nag-iisa ako, nalulungkot at nainip. Nakipagkita ako sa ilang dating kasintahan para magsaya. Hindi naman masama, di ba? Ngayon, hindi ko rin alam kung sino talaga ang tatay. Kung okay lang sa'yo, pwede kong tawagin kang tatay ang anak ko. Pero sa akin ang apelyido. Ano, Gochen? Masarap ba ang pakiramdam na niloko? Tama na, Suwan. Hindi kita niloko kailanman. Mukhang malaki talaga ang epekto sa kanya ng balitang yan. Suwan, sa pagitan ko at ni Xiaoxiao. Trabaho lang yan. Walang lumagpas, walang kalokohan. Ganoon ba? Ang sekretary mo, punong-puno ng post ng social media. Tungkol sa inyong dalawa. Kahit mga kaibigan natin, pinag-iingat ako. Yan ba ang tinatawag ninyong purely professional? Pwede mo siyang samahan sa paglibot at paglalaro. Bakit hindi ako pwedeng makipag-usap sa ilang lalaki? Tungkol sa buhay at pilosopiya. Sayang lang. Wala akong kasamang lalaki ngayon. Mas matindi ka talaga. Suwan, puro trabaho lang ang relasyon namin ni Xiaoxiao. Malinis ang samahan namin. Hindi ako nangangaliwa, gusto ko lang gamitin si Xiaoxiao para pagsabihan ng iba sa kumpanya. Hindi ko maintindihan. Bakit nagkaganito na tayo? Maniwala ka kay Jigu, Et. Nakausap ko na si Ginanggu sa telepono. Para sa trabaho kaya dumalaw ako. Lahat ng ginagawa ko, para lang sa trabaho, Et. Baka hindi mo alam dahil wala kang trabaho. Bilang chief secretary ni Jigu, dapat lahat. Ayusin ko ng maayos. Ate, wala talagang mali sa amin ni Jigu. Talaga? Ikaw ang nag-volunteer na sumama sa private auction namin. Umupo sa tabi ng asawa ko, pumalit sa posisyon ng misis. Yan ba ang maayos mo, Gochen? Ito ba ang chief assistant na tinrain mo ng 2 buwan? Babae rin si Xiao Song. Sumunod na siya sa'yo mula nang graduate, umupo na ba siya sa tabi mo? Mas maayos pa siya kaysa kay Xiao. Kailan ko ba siya pinahirapan, Gochen? Maghiwalay na tayo. Ano ba itong ginawa mo? Humaap ka pa sa asawa mo? Anak, paano ko nagawa ang isang walang utang na loob na tulad mo? Ano ang ibig sabihin ng pagdadala mo sa kanya dito? Gusto mo bang palitan ni Wanwan? O sinasabi mo sa amin na magkapali ka ng asawa? Hindi po, talagang sekretary lang ako ni Jigu. Maniwala kayo sa akin, tito at tita. Ano ka, wala talaga sa amin. Sekretary lang siya, hindi ako nangangaliwa. Ikaw. Dinala mo na dito, akala mo ba tanga kami? O bulag? Umalis ka. Nanay, tatay, trabaho lang talaga sa amin. Malinis ang samahan namin, hindi ako nangangaliwa. Huwag kayong maniwala kay Suwan. Hindi maniwala sa sariling anak, sa iba pa naniniwala. Iba. Asawa mo si Wanwan, paano naging iba? Itay, inay, kung ganoon na lang ang sinabi niya, sa tingin ko ay wala na. Kaming dahilan para ipagpatuloy pa ito. Uwi na tayo at pag-usapan natin ito doon. Ginunggo. Nasaan na ang gamit mo? Ano ibig sabihin nito? Maghihiwalay na kami, syempre kailangan kong ayusin lahat ng gamit ko. Paano na yung kasambahay? Tinatanggal ko na siya sa trabaho. Kaya pala may pinaplano ka na pala talaga.
Ayokong makipagdiborsyo sa'yo, ipalaglag mo na ang bata. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Bakit ko siya ipalaglag? Pero alam mo naman, wala akong ginawang masama. Alam ko na wala ka pang ginagawa hanggang ngayon. Pero ano naman ang maitutulong niyan? Dinala mo pa si Xiaoxiao sa bahay para kunin ang bagay. Alam mo ba na sobrang nararamdaman kong sama ng loob dahil dito? Dinadala mo siya sa lahat ng okasyon. Alam mo na dahil dito, pinag-uusapan at pinaparatangan ako ng mga tao. Alam mo naman lahat ito. Alam mo lahat, pero ginawa mo pa rin ito. Pinayagan mo lang siya. Nahamakin ako. Pahiyain ako at pilitin akong makipag-ayos sa'yo. Pero nakita mo ba? Yung tinatawag na mahinang tao. Na paulit-ulit na nilalabag ang aking hangganan. Hindi ko akalain na ganoon kadaling masira ang kasal natin. Alam mo na gusto ka ni si Xiao, di ba? Sa totoo lang, nasisiyahan ka rin, di ba? Gotchen. Kumpara sa kamangmangan, yung alam mong mali pero ginawa mo pa rin. Ito yung pinakamapanganib. Paumanhin. Sobrang kamukha kasi niya ng aking unang pag-ibig. Pero pinapangako ko, wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Kahit kaunti, wala talaga. Pero hindi na ako pwede pang bigyan ng kutsilyo yung taong nananakit sa akin. Suwan, huwag na lang tayo magdiborsyo, pwede ba? Gusto mo naman itong bata, di ba? Ipalabas na lang natin siya. Tungkol naman kay Xiaoxiao. May sariling patakaran ng kumpanya. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang. Tanggalin sa trabaho ang taong walang nagawang kasalanan. Pero ipinapangako ko sa'yo. Lalayuan ko talaga siya, lalayuan ko, okay? Gotchen. Mahirap nang buuin ang basag na salamin. Ganito na lang tayo. Suwan-suwan. Hoy, tumigil ka. Tinanggal ka na nga sa kumpanya. Bakit ka pa bumabalik? Nagalit mo si Gotchen, akala mo ba? May pagkakataon ka pang bumalik sa kumpanya. Siya na ngayon ang aking buong kinatawan. Siya ang Executive Vice President ng Su Group. Ikaw na isang maliit na sekretarya lang. Anong karapatan mo? Na magsalita ng ganyan? Ginang, Sabihin mo kay Gotchen na makipagkita siya sa akin sa conference room sa loob ng 15 minuto. paumanhin po. Ginang, may meeting si President ko. Baka wala siyang oras para makipagkita sa inyo. Ganoon ba? Sabihin mo sa kanya, narito ako para pag-usapan ang paghihiwalay namin. Kung hindi siya lilitaw sa loob ng 15 minuto, hahabol ako sa korte para magsampa ng kaso ng paghihiwalay. Nga pala, inalisan ko na ang pwesto. Kung makakaupo ka man sa pwestong iyon, nasa iyo na iyon. President Gu, tingnan ninyo ang mga tuntunin sa itaas. At lagdaan na lang ninyo. Talaga bang gusto mong makipaghiwalay sa akin? Malinaw naman ang nakasulat sa kasunduan ng paghihiwalay. Tungkol naman sa kumpanya, hindi maapektuhan ang pagtutulungan ng ating dalawang kumpanya sa paghihiwalay natin. Pero dagdagan ko lang ng 5% ang aking bahagi sa kita sa katapusan ng taon. Nangako na ako sa'yo, ano pa ba ang gusto mo? Gotchen, sinabi ko na sa'yo. Marumi ka na, ayaw na kita. At saka, buntis na ako sa ibang lalaki. Dahil ba sa lalaking iyon? At sa batang iyon? Paghihiwalay tama. Sige, kung ganon, pagbibigyan kita. Imbestigahan mo agad kung sino ang mga nakausap ng asawa ko habang wala ako sa bahay. At kung kanino siya nagbuntis. Posible bang bago pa kayo maghiwalay, may nangyari na sa asawa ninyo? Baka sinadya lang niyang magsalita ng ganyan para magalit kayo. Ano ang sinasabi mo? Nagkahiwalay na kami nitong mga nakaraang araw. Wala siyang ibang nakasama, paano siya mabubuntis?
Posible bang bago pa kayo maghiwalay, ang asawa ninyo? Bago pa kayo naghiwalay, meron na. Ginawa lang niya yon para magalit kayo. Sinadya niyang sabihin yon. Baka naman. Ang dinadala niya ay talagang anak ko. Niloloko niya ako. Ma'am. Pwede ba kitang kausapin? Dito na lang. Wala akong oras para maghintay dito. Titimplahan ko kayo ng tsa at maghihintay sa tabi para sa iba pang utos. Kayong dalawa ni Emargu, palagi kayong nag-usap. Simulat sa pool, hindi mo man lang ako tiningnan. Ang lalaking tulad ni Emargu, kung hindi dahil sa trabaho, baka hindi ko siya makilala sa buong buhay ko. Swertihan lang sa pagsilang, kaya mo na pangasawa si Emargu. Eh ano naman? Anong meron sa mga tulad mong mayaman? Wala kang karapatan magyabang. Akala mo ba talagang mahal ka ni Emargu? Eh ikaw, mahal ka ba niya? Siyempre. Kung hindi, bakit hindi niya matanggap at gusto na maghiwalay? Dahil ng babae ako. Buntis pa ako sa iba. Alam mo naman yon, di ba? Tama ka. Tama ka. Tulad mong mainitin ang ulo, walang trabaho, at nagbubuntis ng anak ng iba, matandang babae ka na. Akala mo ba, gusto ka pa ni Emargu? Ikaw. Una, kahit matanda na ako, mas bata pa rin ako sa minamahal mong si Enigdu. Ng 3 taon. Pangalawa, sino ka ba para kausapin ako ng ganyan? At panghuli, matagal ko nang gustong sampalin ka. Gaga, Si Emargu, sa huli, makikipaghiwalay din sa'yo. ganoon ba? Kahit na binigay ko na ang pwesto. Akala mo ba makakaupo ka talaga doon? Anong maitutulong mo sa kanya? May malakas ka bang pamilya? Para maging malakas ang samahan ninyo. May malawak ka bang koneksyon para palawakin ang kanyang merkado? May malakas ka bang background? Para tulungan siyang makipag-ugnayan? Pero, kamukha ko ang unang niligawan niya. Mababalik ko sa kanya ang magagandang alaala. Alam mo naman, pamalit ka lang. Ikaw lang naman ay. Peke na kamukha niya. Kung sa tingin mo, kayang protektahan ka ng ego mo. Hayaan mo siyang protektahan ka. Kasi ako, mapaghiganti. At saka, pag ako naghihiganti, hindi ako nagtatagal. Anong balak mo? Kapag ginawa mo yan sa Kim, hindi ka papatawarin ni boss ko. Sa tingin mo, gaano kabigat sa kanya ang isang peke? Gaano ba talaga? Bossu. Bossu, nandyan na ang sasakyan. Suwan. Suwan. Guchen. Suwan. Paumanhin, pansamantalang hindi maabot ang tinatawagan. Suwan. Kahit saan ka magtago. Hahanapin kita. Momay, ang astig mo magmaneho. Siyempre naman, astig ang mommy sa lahat. Suwan. Matatago ka ba sa akin habang buhay? Wala naman akong ginawang mali sa'yo. Ayoko na lang talagang may kinalaman sa'yo. Suwan, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko. Tinapos ko na ang lahat ng ugnayan kay Xiaxiao. Bumalik ka sa akin, please. Alam mo ba, sa mga taong wala ka, nag-isa lang ako sa malaking bahay na to. Mababaliw na ako. Suwan, inaabangan kita nitong mga nakaraang taon. Sobrang miss na kita. Guchen, tapos na talaga tayo. Suwan, ngayon ko lang na-realize. Ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Tama na. Guchen, 5 taon kitang minahal. Hindi ba? Huli na ang lahat ng sinasabi mo ngayon? Kasalanan ko lahat pero bigyan mo ako ng pagkakataong magbawi. CJ, isang bagay lang ang kailangan mong gawin. Kahit ano, basta kaya ko. Gusto kong mawala ka na lang sa buhay ko. Huwag ka nang makialam pa kailanman. Hindi. Na pala.
Hindi ba ito ang paborito mong kwintas? Hiningi ko ulit kay Xiao. Heto, Wala akong interes sa mga bagay na suot na ng iba. Ginoong Gyu. May aalagaan pa akong bata, di na ako sasama. huwag kang umalis, Suan. Boss Gu. Nandito na ang one-one mong kahawig niya. Mauna na ako. Suan, maraming beses na kitang sinabihan. Hindi ko siya mahal, ikaw lang ang minahal ko. Maraming beses ko na rin sinabi, 5 taon na ang nakalipas ng tayo ay. Naghiwalay. Siya. Noon, sinabi mong buntis ka sa anak ng iba. Sinungaling ka lang, di ba? Anak ko siya. Ako ang ama niya. Suan, magbalik loob tayo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nagampanan ang tungkulin ko bilang ama. Gochen, sinabi ko na, hindi sa'yo ang batang ito. Magandang araw, gusto ko sanang magtanong tungkol sa pagbili ng semilya. Binibini, nakikita ko sa record na may asawa ka na. Ayon sa patakaran, bawal bumili ang mga may asawa. Maghihiwalay na kami. Gusto ko lang magkaroon ng sariling anak. Boss Gu, ayos ka lang ba? Suwan, bakit mo sinabi sa kanya ang mga yon? Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan niya nitong 5 taon? Ano na kinalaman ko doon? Suan, Xiao. Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Huwag na tayong magkita. Kaya ngayon, kahit kausapin ayaw mo na. Ganun ba? Kung gusto mo lang, maaari tayong magsimula ulit. Akala mo ba mahal ka pa niya? Niloloko ka lang niya, pinapahirapan ka. Hindi mo pa ba maintindihan? Naiintindihan ko. Pero bukal sa loob ko ito. Pang-arranged marriage lang ang kasal ninyo. Ngayong hiwalay na kayo, di ba't malaya ka na? Xiao, maraming beses na kitang sinabihan. Hindi ko kailanman naisip na hiwalayan si Suan. Ngunit hindi ko maintindihan. Bakit mo gugugulin ang buong buhay mo sa taong hindi ka mahal? Hindi ito tungkol sa mahal mo o hindi. Ako at si Suan ay magkasama. Binubuo namin ang isang pamilya. Hindi ito simpleng pag-ibigan lamang. Gachen. Maaari rin tayong magkaroon ng sarili nating tahanan, sarili nating anak. Sigurado ako, mas gagalingan ko pa kay Suan. Hinding-hindi ako iwan sa'yo. Kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko. Hinding-hindi kita ipagtataksilan. Wala akong kailangang iba. Ikaw lang ang kailangan ko. Napakarami ko ng maling nagawa. Walang posibilidad na tayo. Gachen. Gachen. Nanay, sino yung gwapong tiyo kanina? Hindi naman siyang importanteng tao. Pero narinig ko kanina na siya daw ang daddy ko. Yuyu, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Ikaw ay ipinanganak ako gamit ang modernong teknolohiya. Hindi ako nagkaanak sa isang daddy. At saka, hindi pwede basta-basta na lang maghanap ng daddy, no? Hello, Nay. Anong problema? Siyempre tungkol sa kinabukasan ng buhay mo. Gusto mo bang manatiling walang asawa habang buhay? Nay, ayoko pang magmadali. Huli na ang gusto mo, may nakapili na ako para sa'yo. Magaling ako pumili, tama ang paningin ko. Maganda ang pinagmulan ng pamilya niya at guwapo siya. Hinding-hindi ka niya pababayaan. Ngayong hapon, pumunta ka na lamang doon at makipagkita. Iyon na, ibababa ko na ang tawag. Mama, pinipilit ka na naman ni Lola na makipag-blindete, di ba? Hanapan mo na ako ng daddy. Hindi ka nakukulitin tungkol sa pag-asawa. Sige, hahanapin na ng mommy ang daddy mo ngayon din. Kumusta? Ako si Chengyu. Bumibili ng semilya. Nagbibigay ng semilya. Ano po ba ang inyong pangangailangan? Gusto nyo bang tulungan ang isa't isa? Kumusta? Suwan, Naalala pa kita. ganoon ba? 5 taon na ang nakalipas. Pumunta ka sa ospital para bumili ng semilya at ako ang nagbigay.
Palaswerte lang na nakaupo tayo dito ngayon para sa blind date. Salamata. Dapat gusto mo to. Kanina pa kita nakikita. Tinititigan mo to. Kung wala man lang akong ganitong pakiramdam, malamang bangkarote na ako. Nakakatuwa ka pala. Hoy, mama. Maganda ba ang bagong tito? Kailan kang uwi? Tumahimik ka, uuwi na ako ngayon. Pasensya na, naghihintay sa kin ang anak ko sa bahay. Kailangan ko munang umalis. Sasamahan kita. Salamat sa paghatid sa kin. Angalan ko yan, sana sa susunod. May pagkakataon pa tayong magkita. Suwan, sino yan? Ano nang pakialam mo? Huwag kang umalis, Suwan. Ayaw kanyang makita. Hindi mo ba nakikita? Ito ay usapin ko at ng asawa ko. Wala kang kinalaman dito, dayuhan ka. Asawa. Ang galing mong tumawag. Kailan mo tatanggapin ang katotohanan? Ex-husband na ako ni Suwan. Ulitin mo, Gotchen, bitawan mo ako. Suwan. Bakit mo siya pinagtatanggol? Kung ganon ka siya kaimportante sa'yo, bakit mo siya hiniwalayan? Tumigil ka. Gotchen, kumalma ka. Hindi ako makapagpakalma. Hindi ko naisip na hiwalayan ka. Paano ako makakapagpakalma? Wala akong pakialam sa iniisip mo. Hiwalay na tayo. Tanggapin mo na, huwag ka nang bumalik. At gambalain ang buhay ko. Sige, kung ayaw mo nang makipagbalikan sa akin. Pero huwag kang basta-basta makipagkilala sa kung sino lang. Ano nang sinabi mo? Sabi ko, huwag kang basta-basta makipagkilala sa kung sino lang. Pasensya na. Kung kanino ka, wala akong pakialam. Ganon din. Kung kanino ako, wala kang pakialam. Gotchen, hiwalay na tayo. Sana huwag mo nang gambalain ang buhay ko. Ayaw kong marinig ulit ang parehong salita. Ngayon, umalis ka na kaagad. Hindi ka aalis? Sige, ako na ang aalis. Huwag kang umalis. Ako na ang aalis. Ayos ka lang ba? Okay lang. Medyo sakit ako eh. Okay lang, salamat sa pagod mo. Matagal ko nang tinanggap. Medyo galit lang ako. Gabi na, umuwi ka na at magpahinga. Pasensya na ngayon. At saka, salamat. Walang anuman, tatay naman ako ng bata. Ang ganda-ganda ng babaeng yon, di ba? Hindi ko alam kung ano ang tingin niya kay Jenny namin. Kung kontento ba? Chengyu, halika rito sandali. Ma, ano po? Hindi mo pa sinasabi sa Kim kung kontento ka sa nakilala mo kahapon. Maganda raw ang babae, mabait pa. Napakagandang bata. Okay naman. Ayos. Isang araw, imitahan mo siya dito sa bahay para kumain. Pero hindi pa kami magkasama. Kahit hindi pa kayo, hindi naman malaking bagay yun. Imitahan mo lang siya para kumain. Pag-usapan na lang natin yun. Ma, may meeting pa ako. Alis na ako. Anak to. Maganda raw ang babae, mabait pa. Magandang bata. Hindi mo na kailangan akong suportahan, hindi ako lasing. Magtataksi na lang ako. Ganyan na ganyan ka na nga, makakapagkatsi ka pa. Hatid na kita. Hindi naman ako masyadong uminom. Hoy kuya, nasaan ka na? Nandito na ako sa pinaglocate. Gaano pa katagal? Nasaan ka ngayon? Pamilyar ang boses na to. Si Chengyu ito. Lasing ka ba?
Si Chengyu. Pasensya na. Ngayon, galing ako sa birthday party ng kaibigan ko. Nakainom ako ng kaunti at mali ang tinawagan. Huwag mo munang ibaba ang tawag. Tingnan mo muna kung nasaan na ang driver. Si Chengyu, ang lambot pala ng boses mo. Natatakot lang ako, baka malasing ka at mahulog sa daan. Kung makita ng pulis ang tawag na ito, baka ako pa ang panagutan. Mga 10 minuto pa. I-cancel mo na ang order, ipadala mo sa akin ang address. Padadalhan kita ng sasakyan. Mas ligtas iyon. Hindi na, maghahanap na lang ako ng ibang taxi. Nasa Changshui Yaju kami, number 16. Si Chengyu. Ang ganda-ganda mo. Si Chengyu. Ang ganda mo talaga. Paano ka naging ganito kaganda? Huwag ka na uminom sa susunod. Hindi mo ba alam ang limitasyon mo? Kapag nalasing ka ulit, tawagan mo ako. Huwag mag-taxi, delikado. CJ. Tahimik na. Ginoo, handa na ang pang-alis ng lasing. Salamat. Inumin mo muna ito. Tapos matulog ka na mahimbing, hindi ka masasakit ng ulo pagising. Gusto ko munang maligo. Inumin mo muna ito bago ka maligo. Pwede bang magpa-deliver ka? Wala akong damit na pamalit. Gusto kong magpadala ng damit. Kasalanan ko, hindi ko naisip yon. Sandali lang. Pwede na ito. Bago, hindi pa nasusuot. Hindi ka pa natutulog. Natatakot lang ako, baka makatulog ka sa loob. Pagkagising mo, wala nang maghahatid sa'yo. Kung ganyan ka palagi magsalita, may kaibigan ka ba? Hindi ko kailangan ng kaibigan, kailangan ko lang ng girlfriend. Kain na. Anong ginagawa mo? Kain na, umupo. Ito. Ikaw ang gumawa. Siyempre, bihira lang ako magluto pero marunong naman ako. Buksan mo. Tingnan mo kung bagay sa iyo.
Hindi ko alam ang gusto mo. Nagmamadali kasi, kaya pinabili ko lang. Ito. Hindi bagay, no? Kung ayaw mo, wala nang ibang makakasuot nito. Sige, salamat. Huwag mong palaging sabihin sa akin ang salamat, basta sa susunod na malasing ka. Huwag mo lang akong ituring bilang isang super ng ride-hailing app. Aksidente lang ito. Pasensya na sa abala. Sa susunod, ako naman ang manlilibre sa'yo. Walang abala, basta ikaw, walang abala, dahil ikaw ang ina ng aking anak. Kung ang tawag na iyon ay hindi sa akin, kundi sa iba. Aalis ka ba? Siyempre, hindi. Mabuti. Nga pala, ang ex-husband mo. Ginugulo ka pa ba niya? Kamakailan wala na. Paano kung gagawa siya ng lahat ng paan? Gustong makipagbalikan sa'yo. Sasama ka pa ba uli sa kanya? Iyon ay magdudulot lang ng mas malaking pagkainis sa akin. Mahirap akong bumalik. Kapag ang isang bagay ay nasira, nasira na. Lalo na ang damdamin. Kapag nasira na, mahirap nang bumalik sa dati. Kung mayroong manliligaw sa'yo ngayon, tatanggihan mo ba? Depende kung ayaw ko sa tao. Siyempre tatanggihan. Ayaw mo ba sa akin? Bossy. Ano ba ang ibig mong sabihin? Huwag mong itanong ang ibig kong sabihin. Sabihin mo lang sa akin. Ayaw mo ba sa akin o hindi? Hindi. Sapat na yon, Suwan, gusto mo ba? Subukan nating magsama. Iisipin ko muna. Hoy, Mome, mag-o-overnight ka ba sa bahay ng bagong tiyuhin? Yuyu, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anak ba natin yan? Kailan mo ba ako itataas bilang tatay? Yuyu, dadalhan kita ng isang daddy pa uwi. Ayos ba? Talaga, ang ganda. Tara na, uwi tayo at itataas kita bilang tatay. Saich po. Gotchen. Suwan. Gusto kitang ligawan muli, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ako ay. Hindi na pwede, Gotchen. Dahil may boyfriend na ako. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Kumuha ka lang ng lalaki para mainis ako, Suwan. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Dahil mayroon na akong minamahal. At mahal din niya ako. Ang anak natin. 5 taon na ang nakalipas, nagtanong ako. Wala kang ibang lalaking nakasama. Paano ka magkakaanak ng iba? Tama. Wala talaga akong ibang lalaking nakasama. Kailangan bang makipagtalik para magkaanak? Kung gusto ko, pwedeng bumili ng semilya sa ospital. Sasabihin ko sa'yo, ang kasintahan ko ngayon, siya ang nagdonor ng semilya noon. Ang tunay na ama ng anak ko. Impossible. Nagsisinungaling ka. Niloloko mo ako. Gotchen. Maniwala ka man o hindi, totoo ito. Pwedeng magpadna test. Anong dahilan niya para lokohin ka? 5 taon na ang nakalipas. Nagdonor ako sa ospital at nakilala si MS Su. Nagkagusto ako sa kanya nang unang kita. Akin ng anak. Suwan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Mas mamahalin kita kaysa sa kanya. Mas mamahalin kita, maniwala ka. Imposible na, Gotchen. Hindi mo ako mamahalin ang higit sa kanya. Kung alam ko noon na may iniisip ka pa sa una mong minahal, hindi na sana tayo naging magkasintahan. Minahal kita. Pero nang dinala mo ang babae, at paulit-ulit mong sinubukan ang pasensya ko, naubos na ang pagmamahal ko sa'yo. Malaya kang magmahal. Pero hindi dapat, habang naghahanap ng totoong pag-ibig, ay naghahangad ka rin ng init ng pamilya. Suwan. Pasensya na, alam kong mali ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Gotchen, hindi kita patatawarin habang buhay. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Nakakasuka ka lang. Bosku. Bakit hindi mo ako mahal?
Bakit? Talaga bang hindi niya ako mahal? Sa totoo lang, kawawa din si Chat Xiao. Ang taong naawa ay mayroon din namang kasalanan, kung hindi lang siya umasa noong unang panahon, para sumungkit kay Boss Gu para umangat. Paano siya naging baliw? Bakit hindi mo ako pinili? Boss Gu, nakabalik ka na. Nabaliw na itong si Chat Xiao. Palagi niyang binabanggit ang pangalan mo, sinasabi niyang mahal ka niya. Hindi namin siya mapaurang umalis. Lumabas na kayong lahat. Bakit hindi mo ako pinili? Pasensya na. Lahat ay kasalanan ko. Ginawa kitang ganito. Sinaktan kita. At sinaktan ko rin si Swan. Sino ka? Huwag mo akong hawakan. Hahanapin ko ang aking Boss Gu. Boss Gu, mahal kita. Yuyu, Momay, hindi ba sabi mo ibibigay mo sa akin ang isang dada? Nasaan ang daddy ko? Yuyu. Ito ang daddy na hinanap ko para sa iyo. Gusto mo ba siya? Siya nga pala ang daddy ko. Ang saya, may daddy na ako sa wakas. Sa wakas nakita na rin kita, aking munting anak. Daddy, pwede ka bang manood ng telebisyon kasama ko? Sage, ano ang gusto mong panoorin? Biglang nagbitiw sa posisyon ng presidente ang Gu Chen ng Gu Group. Umalis siya para magmuklok sa bundok, at ang assistant na si Chak Xiao nawala sa katinuan at dinala na sa mental hospital para gamutin. Dahil dito, humina ang Gu Group at nawala na sa paningin ng publiko. Wala na, tapos na ang lahat. Gabayan mo ako sa natitirang buhay ko, Ginang Si. Gabayan mo rin ako sa natitirang buhay ko. Ginoong Si.